Mayara pagid ako kilala, isa naman inikalula. Hala naman sang reklamo, sakit kuno iyariuma. Apang sang iyamak ang katubo yang nga tigulang, nga awa ay nagareklamo kaysa bani. Wala na nagagiho. Magpasalamat kita sa Ginoo sa iya nga kaayo ginatag sa aton. Magpasalamat kita sa Ginoo, wala siya nagakulang sa adlaw nga tanan. Magpasalamat kita sa Ginoo sa kaluwasan nga ato naangkon. Magpasalamat kita sa Ginoo, wala siya nagakulang sa adlaw nga tanan. Magpasalamat kita sa Ginoo sa iya nga kaayo ginatag sa aton. Magpasalamat kita sa Ginoo, wala siya nagakulang sa adlaw nga tanan. You are listening to Mulubulu Community Radio, 88.3 FM, ang inyong radyo. Magandang balita dapat na maipahayag sa lahat ng nilalang dito sa lupa. Mayroong nagmamahal, nagbuwis ng kanyang buhay para sa kaligtasan ng mga makasalanan. Kami ang Gospel Force ay narito upang ipakilala si Kristo. Namatay siya sa krus sa kasalanan mo, kaibigan, pakinggan mo ito. Hangad namin ang kaligtasan mo. Kung sakaling maririnig mo ang mensaheng ito, huwag mo sanang patitigasin ang iyong puso, pagkat ito lang ang paraan ng iyong kaligtasan at ng iyong magkakamtan ang buhay na walang hanggan. Kami ang Gospel Force ay narito upang ipakilala si Kristo. Okay, good morning gid sa tanan. Kag welcome sa aton nga morning delivery broadcast. Salamat sa Ginoo sinigid nga adlaw nga tugot sa Ginoo for us to continue again sa aton nga pagpamalandong sa pulong sa Ginoo. Kag padayon kita sa aton nga pagtuon sang iya pulong sinigid nga aga. Bay pa nga ining mga kamaturan mangin kalandigan naman nato no sa aton nga pagkabuhi subong isa ka Kristohano.
Kasama kong pulong sa Ginoo, and we desire that each one of you show the same diligence to the full assurance of hope until the end. That you do not become sluggish, but imitate those who through faith and patience inherit the promises. Abay pang Ginoo magapakamaayos nga pulong, magapray kita. Our Heavenly Father, we thank you Lord sining adlaw. Thank you Ginoo nga makapamalando kami sa pulong. I-bless Ginoo ini sa amon mga tagipusoon, kay mga nagapamati sining program. Ikaw man Ginoo magapakamayo sa ila. Ikaw gid Lord magasunod sa amon sining adlaw. Labi na Ginoo sa pagbukas sining aga sining adlaw pagi sa pagpamalandong sa iyo pulong. In Jesus we pray. Amen. Welcome again sa aton nga morning deliberate broadcast. Kag salamat sa Ginoo sining adlaw nga maka-continue kita sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. And after this, amo na aton nga panamyaw no or greetings portion. Now padayon naton aton yung pagtuon no sang ligad nga mga inadlaw. We talk about prescription for spiritual health. Anong gina-prescribe diri sa pulong sa Ginoo agod nga maging spiritually healthy kita sa aton pagkabuhi sa buong Kristohanon. Hindi kita dapat maging spiritually malnourished, no? Kundi maging spiritually healthy o kon spiritual nga aton nga kabuhi may ara nga balatian. Kundi maging healthy, no? Ang purpose gid ya sa aton nga life spiritually nga maging healthy ang aton relationship, ang aton pagkabuhi subong isa Kristohanon dira sa Ginoo, hindi maging balatianon kundi maging maayo ang aton pagkabuhi dira sa Dios. Now, ang ginbasa naton kagina amo ining ginatawag naton regular exercise. Yakon sa diin nagakinahanglan man ang aton nga lawas exercise physical. Sa bahin sina ang aton nga spiritual nga kabuhi nagakinahanglan man sang spiritual exercise that we strive only when active. So this is true spiritually as well as physically. Nga dapat mag-exercise kita sa aton pagkabuhi dira sa Ginoo. Agod nga mag-healthy ay kita may ara kita nga strength sa aton nga kalag, aton espiritu, aton kabuhi sa spiritual nga aspeto. Now, may ara man nga danger of becoming spiritually sluggish, no? Nga magambal gani sluggish isa na kapulong nga naga remind sa aton o kung naga hatag sa aton sang idea nga ang aton kabuhi mahinay no sa pagtubo. Butulingon sang sluggish is slow moving or inactive, slow response or make progress. Hinay bala ang pag-progress, no? Hinay bala ang pagtubo. So meaning we are lacking something nga kinahanglanon sa aton spirituhanon nga pagkabuhi. Tungod ay sang mga kulang no ini sang ginatawag naton kung sa physical pa vitamina. Kulang sang nutrisyon no ngaton nga spiritual nga kabuhi. That is why maybe hinay ang pagtubo no sa aton nga kabuhi. So kinahanglan sa ginatawag naton pangimangin mapisan kita, mangin maukod kita, mangin magahimo kita nga may ara nga kapisan sa bulaton sa Ginoo. So there is a danger of becoming sluggish, no? Or sluggard. The necessity of spiritual activity. Anong mga necessity sa ginatawag naton spirituhanon nga mga buluhaton? Ang pulong sa Ginoo naghahambal sa aton that we have been created to walk in good works. After nga naluwas kita, ang response ng Kristohanon is to do good works. O sa paghimo sang
maayong nga buhat. Amo na ang resulta sa imo kaluwasan. Hindi kay amo ina ang basis sang imo kaluwasan, kundi that is the result or evidences sang imo kaluwasan. Sa Bible, in Ephesians 2 verse 10, "For we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them." The very purpose is that we are saved to do good works. Ang works 3, it involves sa gitawag naton participation sa buluhaton sang Ginoo. Pagpartisipar sa buluhaton sa Ginoo. That's why kita nga mga tumulo, kita nga mga Kristohanon, magapakigbahin kita sa mga buluhaton sang Dios. Kay that is our task subong Kristohanon. So sa spiritual nga aspeto, kinahanglanon nga magpartisipar kita o kung magpagigbahin kita sa buluhaton sang Ginoo. And that is our good works. There is work to be done. Nga ang mag-participate kita sa buluhaton sa Ginoo because there is work to be done. Siling sa Bible in 1 Timothy, Titus 3:8, siya, "This is a faithful saying. These things I want you to affirm constantly, that those who have believed in God should be careful." Take note that word. Should be careful to maintain good works. These things are good and profitable to men. So it means, subong nga Kristohanon, isa ini kabuluhaton nga kinahanglanon gid kag useful gid sa aton. Subong nga Kristohanon. Hindi mahimo nga kung ikaw Kristohanon, hindi mahimo nga hindi ka magpakigbahin sa buluhaton sang Ginoo. Dapat gid kay kinahanglan gid nga magpakigbahin ikaw sa buluhaton sa Ginoo because that is part of your life. Bahin na ina sa imo kabuhi. It doesn't mean nga hindi inabahin sa imo kabuhi, kundi bahin na ina sang imo kabuhi. And let your people also learn to maintain good works, to meet urgent needs, that they may not be unfruitful. But sa lingon, nga ang nagahimo kita sa nga buluhaton, tungod kay luyag naton nga i-maintain, padayunon, i-continue. Ini nga buluhaton nga ginbilin sang Ginoo sa aton. Agod nga mangin mabinungahon ang aton pagkabuhi. So that's the purpose. Because there is work to be done. So, what if kung isa lang katawo ang magahimo sini? Wala sang matapos. Hindi dako ang mahimo. So, lain gid ya kung damo sa mga nagatrabaho, damo sa nagko-cooperate, damo sa mga nagpagigbahin sa buluhaton sa Dios, agod nga madamo man sang butang nga mahimo para sa Ginoo. We have been saved in order to strive or to serve. Amen. Agod nga mag-alagad kita sa Ginoo. Sila sa Bible, in Matthew 20:27, "Whoever desire to be first among you, let him be slave." Sino gusto nga mag-una sa inyo, kinahanglan mangin isa siya ka esklabo. Nubot silingon sina. Siling sa Bible in verse 28, "Just as the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give His life a ransom for many." So ginpahayag diri that Christ is our example, ginhatag niya iya kagalingon para sa pag-alagad sa aton, to serve. He came to serve and not to be served. Nagkari siya diri sa kalibutan hindi para alagaron siya, kundi siya ang mag-aalagad. Ginhimo niya ini para i-serve sa aton nga example that He is the one nga naghatag sini, nga naghatag siya kabuhi sa pag-alagad. So therefore, we are giving our life to the Lord for service. Ginahatag naton karon ang aton kabuhi sa Dios para nga alagaron siya. So what does it mean sa pag-surrender sa aton kabuhi sa Ginoo? It means we surrender our life for service, sa pag-alagad. Ginahalad ta karon ang aton kagalingon sa Dios
para nga alagaron siya. Hindi para nga alagaron kita, kundi alagaron naton ang Ginoo. Kung ang tuyo sang Ginoo nga luwason kita kag dalon sa langit, ay nakita diri subong. Sa tapos nga nagtuo ka, nagkilala kita, nagbaton kita kay Kristo Jesus subong ato personal maluwas, ato natatali sa langit. Kung ang tuyo sang Ginoo, hindi na kita mag-alagad sa iya diri sa duta. Di kaya ang tuyo sang Ginoo nga mag-alagad kita diri, kagamiton ini nga opportunity para sa paghimaya sa Dios, then ari kita subong. Para nga mag-alagad sa Ginoo. Each of us individually has to work to do. Again, ang Bible nagambal, and there are diversities of activities, but this is the same God who works all in all. Another passage, verse 7, 1 Corinthians 12. But the manifestation of the Spirit is given to each one for profit of all. Ginyaagin hatag ini nga ability para sa aton, para ini sa tanan, for the benefit of all. Verse 18. But now God has sent the members, each one of them, in the body just as He please. Ambot silingon nga ang naging bahin ikaw karon sa panimalay sa Dios for you to cooperate, for you to work in the body of Christ. Hindi pwede nga i-isolate nimo imo kaugalingon. Hindi pwede nga magwa ko diri sa simbahan kay mahimo ko ya sang akon nga ministry. Kung imo ina ministry utod, hindi ina makahimaya sa Dios. Pero kung magwa ka diri mahimo ikaw sa ministry sa Dios, then okay gid na. Pero kung para lang sa imo kulingon, kag ginakabig mo nga imo ministry, then huluya. Hindi gala iya na iya sang Dios sa ministry, kundi iya ina sang tao. So we are doing the ministry of the Lord. Not our ministry, but the ministry of God. 2 Timothy 2:10. But in a great house there are only vessels of gold and silver, but also wood and clay, for some for honor and some for dishonor. Therefore, if anyone cleanses himself from the latter, he will be a vessel for honor, sanctified, useful for the master, prepared for every good work. Butsilingon utod, individually assign kita sang Ginoo for us to do the ministry, His ministry. Nga ang ara ikaw sa membro, ikaw sa siningig simbahan, o kung sa sinakasimbahan, for you to function as a member. Amo kakangay man sa aton lawas bala, nga nga may kamot kita para nga mag-function siya bilang bahin sa imo lawas. Nga may mata, may ilong, may baba, may dulunggan, mga may lawas, may tiil, may kamot nga. Para ini mag-function, hindi para magkontra sa imo lawas. Kung may kamot ka, kag ang rule sa imo kamot, amo sumbagon, imo kugulingon, imo lawas, then, sino masakitan? Ikaw. Kung ikaw nga membro sa simbahan, ginaaway nimo ang imo simbahan, ginakontra nimo imo simbahan, then, sino ang balikan? Sino ang imo ginakontra? Ang Dios. Tungod inaawas ina ni Kristo. Kag ikaw bahin lang sa lawas ni Kristo Jesus. Ay sino imo gina kontra? Si Kristo. It means kung tani mangin kabahin ikaw sa lawas ni Kristo nga magabulig cooperate kag magabulig sa paghimo sa buluhaton sa Dios, ang imo braya ginakontra mo. So delikado. Nagapahayag gina nga hindi healthy. Amoy na utod nga affected man ang bilog nimo nga lawas kung may isa sa bahin sa imo lawas nga may ara ginabatsyag. For example, ang imo kamot may pilas. Meaning the whole body affected gid, apektado gid. Tagamay lang gani nga bahin, imo lang gani nga onto. Sakit imo nga ngipon, bilog mo nga lawas ga batsyag. So the same man na kung
ikaw nga membro sa simbahan, nagapasaway ka, kinakontra mo ang simbahan, meaning ang simbahan nag-struggle man. Nag-struggle man ang church. Pero the ultimate nga imo ginakontra, hindi ang membro sa simbahan, kundi ang Dios, ang Ginoo. Because church is the body of Christ. Ang iglesia, amo ang lawas ni Kristo Jesus. Ang ginakontra mo gid utod amo si Kristo. So nya disiplina ka sang Dios. Nya amo nang nagakatabo si mo kabuhi because it is a reminder for you. No, gina-remind ka sa Ginoo nga untatan mo na pakigbahin na bala sa Ginoo. Wala iya sang membro sa simbahan nga lumpat-lumpat. Ang wa isang membro sa simbahan nga nagatubo sa iya pag-alagad sa Dios, sa iya relasyon sa Ginoo, healthy ang iya Christian life kon lumpat-lumpat sang simbahan. So pakala, kalumpat-lumpat. So wala nagatubo, no? Wala nagatubo, wala nagagrow. Paano ka magamit sa Ginoo sa sina ka ministry, sina ka buluhaton kon lumpat-lumpat ka sa simbahan? Now, we each need to exercise ourselves unto godliness. Kinanglan naton isa kag isa sa aton gina-exercise naton ato pagalingon sa pagka-Diosnon. Sa Bible, but reject profane and old wives' fables. Exercise yourself toward godliness. Diin mo ginahanas imo kugalingon para sa pagka-Diosnon. Dire sa church, sa simbahan. Bla? Dire sa church. Sa mga matun-an mo, ma-learn mo sa imo pag-alagad sa Dios. Gina-exercise nimo imo kugalingon sa pagka-Diosnon. Ano ang basang pulos ng Diyos? For bodily exercise, profit little, but godliness is profitable for all things, having promise of the life that now is and that which is to come. So, ang pulos ng Ginoo nag-remind sa aton that we need to exercise ourselves unto godliness. Kung nagasiling ikaw nga Diyos nun, ikaw din ipakita mo ang imo pagka-Diyos nun, hindi lang sa imo baba, hindi lang sa imo ginasiling nga Diyos nun ikaw, kundi ipakita nimo sa imo kabuhi nga matuod ikaw nga Diyos nun. Kung matuod ikaw nga Diyos nun, wala ka nagahimo sa mga butang nga against sa kabubuton sa Ginoo. Wala ka nagahimo sa butang nga nagakontra sa Dios kag sa iglesia sang Ginoo. Sabagay, kung nagakontra ka sa buluhaton sang Dios kag sa ministry sang Dios sa local nga church, then mismo ang imo ginakontra, hindi sila kundi ang Dios mismo. Amo man ina nga do hindi nimo matraining imo kugalingon sa pagka-Dios nun. Kay first of all, ikaw hindi na iya sang Dios ginagamit, kundi iya ikaw ginagamit sang panulay. Ang tao nga nagakontra sa Dios ginagamit na sang panulay. Ang tao nga nagakontra sa iglesia sang Dios ginagamit sang panulay. Iya sang panulay nga kay kung iya na sa sang Dios hindi na pagkontrahon. Amo nang logic. Kung iya na sa sang Dios hindi na ipagkontrahon ang ministry sang Ginoo. Hindi na backbite. Hindi na istoryahan sang malain, malaot ang iglesia sang Ginoo or even ang mga Kristohanon. Kaya kamo na nga Kristohanon, kamo pa nagailinaway, kamo pa nagakontrahanay, meaning ang nagakontra sa Kristohanon, sa iya kagulingon nga utod nga Kristohanon, panulay. Nga panulay. Kaya ang panulay lang man ang kontra. Kaya kung ginakontra mo ang Kristohanon, panulay ka eh. So, amo na ang kamatuoran. We can work effectively within the framework of the local congregation. Kung hindi ikaw kabulig sa buluhaton sa Dios, kaaway ikaw sa buluhaton sa Dios. That is the meaning of that. Kung hindi ikaw kabulig sa buluhaton sa Dios, kontra ikaw sa buluhaton sa Dios. So fulfilling the needed rules in evangelism, do you evangelize? Do you edify? Do you help? This is the benevolence. So,
Ang imo bala rule karon nga Kristohanon healthy? Naga-evangelize ka bala? Naga-edify ka bala? Ang imo kabuhi maka-edify sa imo utod sa Ginoo? Makabulig ka bala nga makapatubo sa utod nimo sa Ginoo, sa espirituhanon niya kabuhi? Or ikaw man ang nagatulod sa imo utod sa Ginoo to put him down? Nagabulig ka bala sa imo utod? So kung lain ang ginabulig mo, bulig put down, bulig discourage. Such as personal work, teaching, Bibles, ministering to the sick, helping others. That's the regular exercise. You know, may mga bahin kung kaisa nga ang mga Kristohanon do hindi nila luyag nga pamatian. Tungod hindi sila gusto nga isabdungon, hindi sila gusto nga tudluan, hindi sila gusto nga hambalan. Kung may ara ikaw attitude nga kaangay sila, meaning you are not ready sa mga solid food, sa mga pulong sa Ginoo, nga batunon ini ang pulong sa Ginoo. Whether you like it or not, amo ina ang kamatuoran mga hinigugma. Is the periodic rest, energy, and resources need of replenishing. When such productive work has been done, we need to continue. Kung makita naton nga ang inangat ministry productive, nagauswag din padayunon naton ina. We must stop and sharpen the saw. Hindi lang kasi naton mauntat kita, but we need to sharpen ourselves. We need to train ourselves. I-sharpen nato natong kagalingon para nga maghimo pagid, magpadayon pagid sila nga buluhaton. Otherwise, we become exhausted and suffer burnout. Yes, sometimes we need rest. Sometimes, kinanglan man naton nga mag-relax. But kung ministry na sang Ginoo, ang paghambalan, hindi kita magpa-luya-luya. Hindi kita magpapakapoy-kapoy kung ministry na ang paghambalan. Kaya ang yawa naton, ang yawa, naga-work siya 24/7, actively seeking someone whom he may devour. Nagapangita siya sang tulokbon, nagapangita siya sang tawo o kung Kristohanon nga ma-destroy ang kabuhi, makuha niya ang kabuhi sa isa ka tawo nga Kristohanon. Ang kontragid ni Satanas hindi ang mga tawo nga ara na sa iya, kundi ang tawo nga ara nagamatutom sa iya. So, utoy may gugma, once you are faithful to the Lord, then si Satan active man ina nga nagatinguha siya nga i-destroy niya imo kabuhi. So anong gusto mo? Aktibo ikaw o kung hindi aktibo? Kay kung hindi ka na aktibo sa Ginoo, luya ka na sa Ginoo, then si Satan nagakadlaw sa imo, si Satanas nalipay sa imo, ya timayo man kay hindi na kuyawan sa iya pagkonbinsi, hindi na kuyawan sa iya pagdala pa, kundi akon na sa amat-amat siya nga nangin akon na. Pero kung ikaw aktibo sa bulaton sa Dios, amo ni aton nga halungan gid si Satanas aktibo man nga nagapanghikot kag naga pangita sang padihot or ideya nga madala niya kita sa iya para ma-divert ang aton attention. So we function best alternating work and rest spiritually as well as physically. The Lord's designed us to function best within the round of circle. Meaning, ano man nga seasons sa work, may harapan niya alternate nato no between work and rest. Ang Ginoo, the Lord Himself took time to be alone and pray. So, bira-bira kita trabaho para sa ministry sa Ginoo, then let us take time to have rest and pray pamalandong. Okay? Pamalandong. Okay, that's bahin man sa aton kabuhi. O Kristohanon as we grow in the Lord. Kaya man time nga ato kita sa field, may time man nga ara kita sa aton nga balay
nga nagapamalandong kag naga-feed sa atong kaugalingon in order nga pagwa naton may ara kita strength to face sa anuman nga mga challenges sa kabuhi. Spiritual rest doesn't mean doing nothing. So, mo spiritual rest, hindi mo silingon nga gapahuway ka na. Okay? Nga wala kasing ginahimo. Kung na yung spiritual rest, it means doing something different that will refresh, restore our energy for work. Just like for example sa Sunday, tinatawag naton ina nga spiritual refreshment. Kung ara kita sa Domingo nga adlaw, gina-refresh naton aton kaugalingon, kag gina-prepare naton atong kaugalingon para sa bulahaton sa Ginoo ang gibilin sa aton Monday until Saturday. And then pagka Sunday, balik naman kita sa church, refresh naman sa atong kaugalingon, kag iyaman naman naton ang kaugalingon para sa bulahaton sa Ginoo sa Monday until sa Saturday. So meaning, ang work kidya nga para sa aton nga damo kidya is Monday to Saturday. So dra ang damo nga mga opportunity. Kag ang Sunday, it is our refreshing para sa aton to worship the Lord, to honor Him, to give thanks to Him for what He has done throughout sa sina nga semana. So intindiyo naton nga ang Sunday nga time, amo nang time nga makapaway ka, time nga makasimba ka, time nga maka-refresh ikaw, time nga makapamati ikaw sa pulo sa Ginoo, kag i-feed nimo ang imong kaugalingon. And then you go out sa ang real nga battle is Monday to Saturday. So ang totoo nga battle ya is Monday to Saturday. Kaya nga amo na nga time nga nagatrabaho ka. It allows time to quit quiet prayer and Bible study. So releasing anxiety, enjoying the peace of Christ, and feeding our minds with things of virtue and good report. So something like you are doing it parang i-prepare imo kaugalingon, i-strengthen imo kaugalingon para naman sa mga trabaho imo. Okay? So, paano ka magkabuhi? Kaya tuluan ikaw sa Ginoo paano ka magkabuhi siningan man nga semana. Ano naman nga ang imo himuon para nga mahimaya nimo ang Dios? Ano naman nga mga buluhaton nga may bahin gid ang Ginoo sa imo kabuhi? So, it doesn't mean nga ara ka sa opisina, wala na bahin ang Ginoo. Meaning kung himuon nimo ang imo trabaho sa opisina, honestly, and then you show your good testimony being a Christian sa sina nga sa inyo opisina, sa imo mga workmates, and then sa imo attitude, character ginapakita sa inyo opisina, then you are showing the life of Christ to them. And then you are not just showing them, you are sharing them the life of Christ. So amo na no, nag-create na sang growth no sa aton kabuhi Kristohano. So whatever the content of our usual activities, we simply cannot remain spiritually strong without significant period of restful change. Not only for ourselves, but do we also appreciate the need for our brethren to take a break? No? So sa aton nga mga trabaho, may haraman nga rest time, no? Nga we need to take rest. So good nga restore naman aton yung strength, no? Para sa following day naman to work. So it means sa atong Kristohano nga kabuhi, after sa aton nga mga work, we ponder the word of God and we give thanks to Him, and then so many things nga aton himuon para i-help aton buligan ang aton spiritual life to grow in Him. So a healthy diet providing spiritual nourishment, and sa Bible, we do not live by bread alone but by the word of God. The Lord's words are the words of life. We grow by virtue of pure milk of the word. So avoiding spiritual junk food, the Bible refers to that which is sound doctrine, healthy teaching, and kinahanglan naton no sang ginatawag naton personal study, personal meditation, personal devotion, in order nga magbulig na sa aton to nourish sa aton kagalingon. Because health giving nourishment involves both assimilation of nutritious food
and avoidance of toxic substances. So meaning, you allow yourselves nga magpangita sa mga pagkaon nga healthy. Sa pulong sa Dios, we seek o sang nutritious nga pagkaon. Avoiding sa mga junk food. Chilingon ay mga unhealthy nga mga principles by idea. Hindi na pagsapaka mga unhealthy nga mga pagkaon. Kundi ang imo gid nga focus is to seek sa mga healthy nga pagkaon. So we see the prescription for spiritual health. It is simple. You need to healthy diet, periodic rest. We need a regular exercise, which together builds a strong immune system. Mag-build ina sa aton sa babakod nga immune system. Kung i-follow lang naton ini nga prescription, our spiritual health and progress will be evident sa kabuhi naton subo nga Kristo anon. Ano ang bayas ng Bible? These things command and teach. Let no one despise your youth, but be an example to the believers in words, in conduct, in love, in spirit, in faith, in purity, till I come and give attention to reading, exhortation, to doctrine. So meaning, ginambal ni Apostle Paul parang makita, no, mangin evident. Kita naton ang ebidensya, no, sa aton spiritual nga kabuhi nga health. Saving not only ourselves, but blessing those around us as well as infecting them with good health. So, duka ngay ni sing virus ang aton kabuhi mo Kristohanon. Kung hindi kita maga-impluwensya sa iban, sino? Ang kalibutan, si Satanas, o kung ang sistema sin kalibutan. Kung ang aton kabuhi wala nag-impluwensya sa ibang nga tao, sa maayo, sa pagkabuhi nga Diyos nun, then, sino? Kabalo ka na kung sino ang maka-impluwensya sa ila. Ang kalibutan, ang yawa, ang sistema, sini ang kalibutan. Abay pa, mga utod, masapuan nga ang aton nga spiritual life healthy. Kag sundo naton, i-follow naton kung anong makahatag sa aton sang spiritual health. Hindi kay ang mga wala pulos ang aton nga tagaan sang importansya. So we need to seek, no, nga mag-grow kita spiritually. We need to seek sa aton kagalingon nga mga spiritually healthy ang aton kabuhi. Amo nga na importante, no? Importante healthy aton kabuhi, no? Wala bala sang amo na sa lang sa Bible nga wala sang tawo nga makahambal sa aton sang malain o malaot kung ang aton kabuhi healthy. No? Tsakto aton kabuhi, tsakto aton relationship sa Ginoo. Kung hindi tsakto aton relationship sa Ginoo, people will tell us kung anong aton kabuhi. So I hope and I pray nga muligan kita sa Ginoo as we grow in the Lord and kabay pang mga pulong sa Ginoo. Amo magatudlo sa aton sa dalanon nga iyagid ya sa Ginoo, hindi kay sa aton lang gusto, aton lang kabubuton, kundi sa kabubuton gid sa Ginoo. Ang Dios gid magapakamayo sa inyo tanan. Good morning sa kay Myra Joy de Laspi Hilaga. Good morning. Kay nang Ginaline Kagod Katanos. Good morning. Kay Pastor Ronnie Galvez Katanos. Good morning. Kay Billy Aldamar Kahida. Good morning. Kag sa iban pagid naton nga mga avid nga mga listener, viewer, kag followers sa sining aton live program sa Facebook, kag sa mga nagapamati sa aton sa Transistor Radio. Good morning gid. Good morning kay Maninay Milani Mindusay kana. Good morning sa imo Maninay. Kudra kay Maninay Ray kay Shopee. Kag good morning dra, no, sa mga kaingod ninyo. Mahigit nga aga, no, sa kay nang Dinet Kabaya Katanos Palagni. Good morning kag salamat gid sa imo pag upod sa aton this morning. Kay Auntie Jessica Solweta, good morning.
Sa iban pagid naton nga mga tagpalamati, no? Kay David Jane Kalumag Milama. Good morning, gid. Thank you, gid. Kay Joseph Escabarte, good morning. Kay Tata Pis, good morning. Kay Nining Ria, no? Andiko, good morning. Pakumba, good morning. Sa iban pagid naton nga mga viewers and listeners, ano, and followers sa sining Facebook Live naton. Good morning gid sa tanan, and thank you so much sa inyo gid nga pagpakigupod sa aton sa sining program. Kalipay kag pagpasalamat gid ang aras ako tigipusoon sa inyo mapinadayunon nga pag-upod sa sining programa naton. To God be the glory, and kag God bless us all. Siya sa krus, sa kasalanan mo, kaibigan, pakinggan mo to. Hangad namin ang kaligtasan mo. Kay Wendy Torres, galit, no? Good morning, Wendy Torres. Salamat gid sa pag-upod sa aton. Upang ipakilala si Kristo, namatay siya sa krus, sa kasalanan mo, kaibigan, pakinggan mo ito. Hangad namin ang kaligtasan mo. Hangad namin ang kaligtasan mo. Good morning sa kay Pastor Reniel Valdez dira sa Sipalay Mina upod kay Ma'am Helen. Good morning. Kag sa akon nga yado dira nga gwapo. Good morning gid dira sa inyo sa Sipalay Mina. Upod sa kay Maninoy Pakito Agudo, good morning. Kag kay Maninoy Jima, good morning dira sa inyo sa Sipalay. Magandang balita